At eto na nga mga manay, samahan niyo ako dahil magluluto tayo ng ubinoy. Ang ubinoy ay kapatid ng kumanoy. So yes, kumbaga ito ay may flavor lang ng ube, kaya masasabi ko na mas pinasarap niya yung classic na kumanoy na nakasanayan natin. At pwedeng-pwede talaga itong pagkakitaan. So umpisahan na natin. Andito na yung mga sangkap na kailangan natin. Unang-una, meron tayo ditong 800 ml na coconut cream. So pwede kayo ditong gumamit ng mga nasa in-can at Tetra Pak. Then, gagamit tayo dito ng pangalawang piga ng niyog. 600 ml para dun sa ating pakulo. Bale, ito yung ihahalo natin kapag nagpakulo tayo mamaya ng gata. Tapos, meron tayo ditong another 600 ml, yung pagtutunawan naman natin ng giniling na bigas. So, ang giniling na bigas po na gagamitin natin, as in bigas ha, hindi po yung malagkit. Nabibili po ito sa palengke, sa grocery, sa mga tindahan, magtanong lang po kayo. So, meron din online. So, hindi na to mahirap hanapin. At dito nga, gagamit din tayo ng 1 and 1/4 cup ng puting asukal. So, pwede nyo itong bawasan, pwede nyo dagdagan, depende sa tamis na nais ninyo. Maglalagay din tayo ng konting asin, pambalance para hindi nakakaumay. At dito nga, gagamit tayo ng ube extract. So, pwede kayong gumamit ng any brand ng mga ube flavoring. Yung mga kumpletong sangkap naman, ang sangkap na pinakita ko sa inyo, lumalabas na yan sa screen, kaya makukuha ninyo ng tama. So, unahin natin paghaluin tong dalawa. So, paghahaluin natin yung giniling na bigas, na gaya ng sinabi ko, sa 600 ml na pangalawang piga ng niyog. Bali yung ganitong diskarte po kasi ginagawa natin para maiwasan na magbuo-buo yung bigas kapag nilagay natin sa kumukulong gata. So kailangan tunawin nyo muna dito para isa tong magandang diskarte para tuloy-tuloy at maiwasan yung pagbuo-buo at hilaw na bigas sa ating kumanoy na lulutuin. Ayan, kapag okay na, set aside. Ngayon dito sa isang pan, pagsasamahin natin yung 600 ml ulit na pangalawang piga ng niyog, 800 ml ng unang piga ng niyog, then yung ating white sugar. Again, sa asukal pwede kayong mag-adjust dyan, bawasan or dagdagan. Konting asin, pambalance. Papakuluan muna natin to ng bahagya. Then kapag kumukulo na, gaya nito, ang gagawin natin ay dahan-dahan na rin natin dito ilalagay yung ating mga sangkap. So una, itong ating ube extract. Ayan. Mix natin at simutin natin yung mga tira-tira na yan kasi kasama yan sa sukat. Tapos, kapag alam nyo ng ganito na, syempre pakulo na yan, ganito yung discarding gagawin niya para maiwasan yung pagkahilaw at mas maging smooth yung inyong ubinoy. Gamit kayo ng whisk, then haluin habang binubuhos natin dahan-dahan yung ating tinunaw na bigas sa pangalawang piga ng niyog. Ganyan po yung diskarte para hindi siya magbuo-buo. Tapos, ang gagawin na natin dyan, hahaluin naman natin gamit yung ating rubber spatula or kung anumang sandok meron kayo dyan. So, yung mga nakikita ninyo na nagbubuo na yan, normal na po yan, hindi na po yan matigas na hilaw. So mamaya papakita ko sa inyo yung diskarte ulit para maging smooth. Kasi kapag ikaw ay bago lang nagagawa nito at hindi mo alam yung diskarte talaga, may tendency na yung mga buo-buo na yan ay matigas na parang kala mo bilo-bilo. So ang diskarte natin, gagamit ulit tayo ng whisk. Ganyan. Shake, shake, shake nyo lang ng ganito sa ginagawa ko. Tapos may kita nyo smooth na kagad yan. Kasi natunaw na siya kagad dun pa lang sa umpisa na paglalagay natin, nahalo na. O diba, bigla siyang lumapot at nakita nyo na wala na rin yung mga buo-buo kanina. So ganun po yung diskarte para maiwasan yung pagkakamali sa pagluluto nito. At kaya nga to tinawag na kumanoy kasi kung papansin nyo parang siya may bumubulwak-bulwak tapos ayun nga malambot yung texture nito. Sa mga hindi pa nakakatikim nito at marami talaga yung hindi pa nakakapag-try nito, mag-iisip ka na anong lasa nito kasi nga luto siya sa bigas. Nakasanayan natin kasi mga kakanin normal ay luto sa malagkit. Ang lasa po niya ay parang kala mo maha. Pero mas masarap pa sa maha kasi mas umaangat yung lasa ng gata dahil nga kung mapapansin nyo marami tayong nilagay na gata dito. Then dito nga continuous lang ang paghalo. Mas mainam na gumamit kayo ng mga ganitong lutuan, non-stick pan para po walang naninikit. Kasi kapag normal na kawali lang yung paglulutuan ninyo, may tendency talaga na masunog at malamang talagang mahihirapan kayong maghalo at magluto neto kasi maninikit. Then, eto nga, tuloy-tuloy lang natin yung pagmix gaya neto. Hindi naman to kailangan totally na parang maging clay kasi nga ang texture talaga neto ay malambot. Ayan o.
Parang kala mo palaman na siya, no? At makalipas po ang mga 25 minutes na paghahalo natin sa katamtamang apoy, kailangan po katamtaman, wag na pong bibiglain ang lakas ng apoy para maiwasan na masunog. Ito po ay okay na. So pwede na natin tong ilagay sa ating mga molde or sa mga tray na kung anong gusto nyong paglagyan. So dito po susukatin ko para dun sa mga nagtatanong ng sukat ng ating tray. Ang sukat po ng aking ginamit ay 8x14 po ang sukat niya. Tapos naglagay lang po ako ng daon ng saging. Pinahiran ko rin ng langis ng niyog. Then dahan-dahan na natin dito ibuhos yung ating ubinoy. Tapos platin lang natin ng ganyan. So kung mapapansin nyo, hindi naman siya yung totaling parang mabasa-basa, di ba? Kasi kung makikita nyo doon sa sandok, ano na siya eh, talagang stable na, pero hindi siya yung firm talaga na matigas. Malambot po talaga to. Para kang kumakain ng leche plan sa lambot niya. Ganon pagka-smooth neto. Then gamit kayo ng dahon ulit ng saging, lagyan nyo lang ng langis ng nyog para maplat nyo po yung pinakaibabaw at walang dumikit. Ngayon, itabi muna natin to para magluto naman tayo ng pinakalatik niya sa ibabaw. Maglalagay tayo ng 1/3 cup ng puting asukal. At dito nga, nakaredy na rin yung ating unang piga ng niyog or coconut cream na puro po yan ha, walang halong tubig. So itong asukal natin ay tutunawin natin yan sa katamtamang apoy ng dahan-dahan hanggang sa mag-caramelize gaya nito. Kapag nakikita nyo natutunaw na, halu-haluin nyo po para maging pantay at maiwasan na masunog. Then kapag ganito na ang itsura, ay ilagay na po natin yung ating 300 ml na coconut cream. So ito po ay fresh na coconut, walang halong tubig yan. Kaya kita nyo, sobrang lapot. Then kapag nalagay na natin yung ating gata, ay dahan-dahan po natin itong hahaluin at tunawin yung asukal na nag-caramelize kanina. Continuous ang paghalo para maiwasan na masunog at maging pantay ang pagkakaluto. At kailangan po katamtaman lang ang apoy. So lulutuin natin to ng mga 10 to 12 minutes. Depende na po yan sa init ng inyong kala na gamit. At kapag ganito na po ang itsura ay pwede na natin tong hanguin sa ating pinaglulutuan at dahan-dahan ibuhos na maging pang-ibabaw ng ating ubinoy at spread po natin habang mainit-init pa para lumapat. So kakasya po yan dito sa ating tray. Disclaimer din po sa mga makakapanood na taga-Angono. Alam ko may mga magsasabi na hindi ganyan yung pagluluto ng ubinoy o kumanoy dito sa amin. Kasi nga po, ganito yung discarding gagawin natin para po makatulong sa mga ibang nanay na walang traditional na pagluluto talaga noon. Gagamit tayo ng torch gaya nito. Ito-torch natin yung ibabaw para ma-achieve natin yung may pagkasunog-sunog sa ibabaw na gata. So, ito po ay diskarte para dun sa mga ayaw gumamit ng uling. Pero ang totoo po talaga, ang pagluluto ng ubinoy o kumanoy sa Angono ay pinapatungan ng uling na bumabaga sa ibabaw. So, dito papakita ko sa inyo yung diskarte. Kung gusto nyong makuha yung tradisyon na pagluluto ng kumanoy. So, para makuha yung tostado sa ibabaw na gata, gumamit kayo ng tray na dapat mas lalagpas siya dun sa pinaka-ibabaw nung kakanin natin sa ilalim. Then, lalagyan nyo to ng foil. Diyan nyo ipatong yung bumabagang uling. Gamit din kayo ng isang maayos na hawakan para hindi kayo mapaso, para masako po talaga lahat yung ibabaw na magkamero ng pagka golden brown. Ganun po yung diskarte. Kailangan mas malapad yung nasa ibabaw para lahat po ay naiinitan. Okay? So, dun po sa mga walang torch, walang oven, pwede nyo pong gawin yung diskarte na yon. Dito i-slice na natin yan kasi pwedeng-pwede na tong pambenta. Pwedeng-pwede na rin syempre yung kainin. So, ganun lang po kadali. At ang kagandahan dito, yung mga sangkap na ginamit natin, madali lang din hanapin at hindi ganun naman kalakihan ng puhunan para makapag-umpisa tayo na maghanap buhay at ibenta yung ganitong klase ng kakanin na hindi pa natitikman ng ating mga customer. Ang masasabi ko lang po, kapag natikman nyo tong ganitong klaseng kakanin, maninibago kayo kasi nakasanayan natin ay malagkit na bigas ang ginagamit. Pero dito napaka-smooth. Ang sarap kainin. Talagang mauubos mo yung isang ganitong slice. Kukulangin ka pa. Kasi iba yung lasa na nabibigay niya na parang mamimiss mo talaga na gusto mo ulit balikan. Kaya naman muli ako po ang inyong madiskating nanay. Sana po ay masubukan nyo tong ating ubinoy at gusto kong pagkakitaan nyo. Muli magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!